Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shoutout po sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. Pag-usapan natin mga kababayan, ito po yung sa ICC. Kasi po, yung spokesperson ng ICC ay may tahasang sinabi sa mga nagaganap dyan sa labas ng ICC compound. No? At ganun din po, itong ICC ay balak siyasatin ang kayamanan ni Digong. Naku, delikado to. Magkakaalaman. Ilang gold bars meron kayo? Ha? O, Digong, delikado. Delikado po ang kayamanan ni Digong kasi ICC is coming to town. Ha? Magsisi na kayo, Digong, ha? Papakita ngayon dito kung gaano kayaman ang mga Duterte. Totoo ba yung sinasabi ni Trillanes na hawak niya ang mga bank accounts at hindi niya hindi niya bibitawan ang kaso na yan, mga kababayan? Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong hindi patitinag ang ICC sa mga distraction na ginagawa ng mga Duterte supporters, lalong-lalo na yung mga nandyan sa labas ng compound ng ICC. Yung mga nagsisisigaw dyan, mga nagkakamping na siguro sila dyan, mga walang hiya talaga, no? Dapat dyan sa pamunuan ng Netherlands, the Dutch government, bawal yan eh. No, sa iba sa bagay, siguro, karapatan nila yan. Mabuti sana kung karapatan nyo bilang Dutch citizen. Kung hindi naman, dapat kasuhan kayo. Parang yung nangyari sa Doha, Qatar. No? Ayun po ay ibinalita ng Philippine Embassy sa Doha, Qatar. Pinaalam sa kanila ng Qatar government na they arrested and detained some of the Filipino protesters supporting Digong Duterte. Yun. Batas po ng Doha, Qatar yun. Wala silang magagawa dun. Sana sa Netherlands ganun din eh. Pinagbigyan nyo na silang mag-rally nung March 23rd, Sunday there, and then that's about it. It is nuisance. It is ridiculous. No, it's an eyesore. Now, the Filipino people are protesting, no, diyan sa labas ng ICC. Ngayon, ano po ang sabi ng spokesperson ng ICC sa balita po ng GMA News? Rallies, fake info won't distract ICC in Duterte trial. Yan po ang sabi ng spokesperson. Yung mga ginagawa nyong rallies all over the world, di umano, yung pagpapakalat ng fake news, yung pagbira ng mga Duterte minions, Duterte followers sa mga hurado ng ICC, ginagawa ng fake news. Naglalagay pa sila ng mga quote card ng mga Hollywood actors, actresses, na sinasabi daw that they support Rodrigo Duterte. Hindi po totoo. Ang ginagamit nila mukha nung artista pero karakter sa TV show or movie. Mga gunggong talaga, mga fake news maker. So ano ang sabi dito, ha? Ng spokesperson ng ICC, ha? Abdullah, si Abdullah daw, ha? Si Fadi Abdallah pala, sorry naman. I'm sorry, Mr. Abdallah, spokesperson of ICC. Ano ba to? Abdallah said the ICC core responsibility towards the victims and towards the international community was to apply the law objectively and impartiality. Objective. You seek the truth. You do your research. Hindi ka mapapasway sa mga ingay-ingay lang. Impartiality meaning walang kinikilingan. Nasa gitna kami, parang sa siso, ikaw yung nagbabalanse. Diba? Kumbaga sa Lady Justice, wala kang tinitignan. Fair ang pagtingin mo. Ha? The ICC official said that the court was aware of disinformation. O yan.
alam na pala ng mga hurado yung ginagawang disinformation and satire posts on social media against the judges. Alam nyo, sabi ni Attorney Conti at yung ibang political expert, mga accredited ICC lawyer, nakakasama pa itong ginagawa ng mga followers, mga supporters ni Digong na binabalahura, dinidisinformation campaign ang mga hurado ng ICC. Baka idagdag sa kaso ni Digong, threatening the judges. Nako, delikado kayo. Kayo rin ang magpapabagsak lalo sa inyong among si Digong. Ha? And we trust that in the social media, there will always be some passionate and heated individuals. And we understand that there is also good people that will be actually trying to show the objective nature of things. Correct. Tama naman po, I agree. I think the main and important thing is that we are all focused on only one thing, which is delivering justice in the best condition for the victims and to ensure that truth is revealed about the guilt or innocence of any persons who is accused. I agree. O, buti na lang, ang galing magsalita ng ICC spokesperson na si Abdallah. Walang kikilingan. Ang kinakailangan dito ay mapalabas kung guilty or innocent yung tao. Pero ang ginagawa ng mga, ulitin ko, supporters, followers ni Digong, they are spreading disinformation sa mga judges. They're trying to discredit yung accomplishment, yung pagkatao ng mga hurado. Naku, nakakasama pa yan. Napatatunayan lang na mga animal kayo. Talagang manang-mana kayo sa tatay diging ninyo at sa mga Duterte na mga walang modo, walang moral compass, walang mga moral ascendancy, no? Kasi mga bastos kayo. Okay? Kung gusto nyo, para maisalba nyo si Digong, kausapin nyo yung ICC, pwede ba palit ulo na lang? O, sabagay. Diba? Yan naman ang gusto ninyo eh. O kaya samahan po namin ang tatay Digong namin kasi wala pong magpapalmolib sa kanya. Diba? O now, eto pa, malaking dagok ito. Maalala nyo, sabi ni Pusit, yung inyong vice presidente na she will seek the assistance, legal assistance of ICC. Kasi nga naman, baka maubos ang yaman. Biruin nyo di umano. Ang sahod di umano nung kanyang legal counsel na si Kaufman ay $2.5 million a month. Ang laki nun. Saan kukuha ng ganong pera si Pusit? Siyempre, ayaw niya namang maubos yung kayamanan nila. Diba? Kaya nga si Pulong, 18 countries in 50 days. Diba? Actually, mukha naman 50 days nga, no? 50 days lang, no? So hihingi siya ng tulong sa ICC for legal concern. Ano po ang sabi ng ICC? Manila Bulletin. ICC to probe Duterte's wealth if he's qualified for legal aid. Ayun. Titignan, pag-aaralan, iimbestigahan ang kayamanan ni Duterte, no? Kung hindi siya talaga niya ma-afford, bibigyan siya ng legal aid. Pero pag hindi, kaboom, alam na natin, mukhang magkakatotoo yung inaantay ni Trillanes. Baka ma-open ang mga kayamanan. O, ilan ba ang 7-Eleven sa Davao City? Oy, di ba? O, sabi po dito, ano ba to? Sino ba tong na-interview dito? The ICC will conduct an investigation into former President Duterte's asset and financial resources to determine if he is qualified to the legal aid being offered by the ICC. Yung sinabi ni spokesperson Abdallah. No? Ito po sabi niya, quote, so normally, there is a financial investigation about the assets and financial resources that a suspect has before deciding whether the cause of his or her defense should be taken cover by the court or not. Ayan. Sa palagay ninyo, papayag kaya ang mga Duterte na ibulatlat lahat sa ICC yung kanilang mga assets? Palagay ninyo. Okay?
Bakit kinakailangan manghingi ng legal aid si Sara Pusit sa ICC? Hindi ba nila kaya? Kayo po, mga kababayan, no? Ano sa palagay ninyo? Sabi na to ng spokesperson ng ICC, they have to investigate first. So ano yung threshold para hindi mabigyan ng legal aid ng ICC si Digong? At ano naman ang threshold para mabigyan siya ng legal aid, no? Baka sabihin ay wala ka naman palang assets Hindi nyo lang alam yun kasi may naglilibot po. Nilalagay sa iba't ibang pangalan? Nagtatanong lang tayo. We're not accusing. Di ba mga kababayan? So kayo po, payag ba kayo na bulat-latin ng ICC yung assets ni Digong bago siya mabigyan ng legal aid kung pipwede man? Based siguro yan sa threshold kung ano yung nilagay ng ICC na amount ng assets mo para mabigyan ka ng tulong sa legal. So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.